Kumusta sa mga nakakita ani maghimo lang ko og ano yung gitawag nga empowerment sa community citizens ba nga kini nga Filipino values mao gyud ni extremely important nga mahibaw-an ni sa public ba kay kini siya mo na makahatag kanato og saktong direksyon sa ato ang future sa komunidad nga inay gitawag nga peace, quality of life, ug productivity ug progress. So usa ni siya ka learning materials nga dapat mahibaw-an sa public kay para makahatag gyud ta og maayo nga quality of life sa mga tao. So a study on Filipino values mo ni siya ang importante sa komunidad. So, muna siya ang what is the research for? A part of the government's Filipino Values Permission Program, the National Commission for Culture and Arts conducted this research that seeks to determine the different values upheld across the country. So, muna siya ang National Commission for Culture and Arts. So, na sila yung mga research ba nga para ma-improve bitaw ang community progress sa usa ka komunidad. So the Filipinos can continue to embody these values to strengthen the Filipino society through widespread implementation in partnership with educational institution. This executes chapter 7 of the Philippine Development Plan, which states that the inculcation of values to promote the common good kana siya kaning development plan ni siya sa Pilipinas sa sugod ni siya sa barangay kay mao na pinaka basic na unit sa community ang barangay. So the inculcation of values to promote the common good. So dapat na gina siya ay value formation sa mga tao o dapat spiritual value formation para higher gid siya. The research aim to answer the questions what is important for the Filipinos or what do Filipinos value at present. Surveys and focus group discussion were conducting nationwide, participating by Filipinos from different places and sectors. Part of the research is for Filipinos to articulate why these values are important for them. The values determined by the research will help in the implementation of Ambisyon Natin 2040. So mo ni siya ang program sa gobyerno nato karon sa Pilipinas kaning Ambisyon Natin until 2040 ang ilaang goal nga ma-achieve ni siya nga goal. So what Filipino values were identified by the research. After a year of research, 19 common and shared values were identified. The values mentioned are as follows. So 19 na siya ka common shared values ba nga ilang nakita diha sa community. Una-una, family. Second, education. Third, faith, health and wellness, basic needs, self, work and livelihood, peace and development, honesty and integrity. Resilience means kanibang pagka-strongness ba sa emotional intelligence ba nga bisag unsa nga mga trouble na kay resiliency or kanang adaptation sa stress. Life and purpose, human rights, environment, love for country, happiness, kapwa, culture, arts and science, governance. So atong butangan ni good governance. Kaya usahay o governance lang na may dili maayo nga governance atong butangan og good governance. Creative excellence. So muna sila ang the following is an elaboration of these values and connected themes. So family, mao na siya ang family is of utmost importance to Filipinos. Mao gina family first, daghan jud kaayo og importante ang family kay naa diha magsugod ang kanang gitawag nga education starts at home, pamilya gina. Unya ang discipline starts at home, pamilya gyapon na siya. So importante kay ning pamilya sa komunidad. Dapat sa karon nga panahon mo punay gubuon sa negative forces or yamanong forces nga maguba ang pamilya
kay mao na say basic unit of society ang pamilya. So for them, family becomes a source of strength and inspiration to brave through challenges in life. This is also where one first learn the value of respect, kindness, love, and faith in God. So, importante yun yung pamilya sa development sa tao, kaya na diha magsugod ang respect, kindness, paghigugma og kanang pagtuo and faith in God. So, importante ng pamilya nga ma-develop yun ang ilang gitawag nga spiritual value formation. Okay? Many Filipinos still believe in the importance of traditional family structure, with the father and the mother being the haligi and ilaw respectively, while the children reciprocate the love and support given to them by their parents. However, many think of family beyond the nuclear structure, including in definition are the cousins, aunts, and uncles, even in-laws, nieces and nephews. Some respondents, though further considering neighbors, friends, groups, churchmates, clansmates, and tribemates, even pits as family. So muna siya ang mga component sa pamilya. Kini nga to ang gitawag sa kuan pod, ato ang haligi ug ang ilaw, mao na siya ang inahan ug amahan. So kung wala na siyang inahan ug amahan, muna nga dysfunction gyud ang pamilya. Ang mga bata gyud maapektuhan kay wala man siya guidance sa pagdako, or ang ginikanan pod naaman pod sa presensya pero wala pa maayong relasyon sa mga anak, wa po sakto nga spiritual value formation. So muna nga gubot gyud ang pamilya or ang community. Kung gubot ang pamilya, basically gubot gyud ang community, kay mao man ay part sa komunidad ang pamilya. So in other words, Filipinos family structures are traditional and yet they change with the times, where single parenthood and same-sex parenting are also embraced. In any case, Filipinos still believe that above all else, family comes first. Pamilya among daganan. So mao gina siya, pamilya gyud dapat ang atong daganan in case of challenges, trouble, or etc. So atong i-develop gyud ang family values, kay naa gyud diha ang tinuod nga progreso or kaning development sa common good sa mga tao. Edukasyon. Education is an important achievement for many Filipinos, for even though the children first learn at home, it is through education that one learns further about the world. So mo gina, first learn gina nila makuha ang edukasyon sa mga bata sa balay. So kung dili kaayo kuan edukado po ng parents, or ang parents po walay pag-atensyon sa mga bata sa ilang edukasyon, so dili gyud kaayo ma-develop ang capacity building sa mga bata. So kung dili kayo ma-develop ang capacity building sa mga bata, in the future magsuffer gapon ang komunidad. Yang kay ang workforce sa komunidad dili man kaayo skilled, dili kayo knowledgeable, so dili kayo productive ang komunidad. Kay siyempre ang mga tao nga naa sa komunidad wala kayo sakto nga skills development, capacity building, or knowledge, and uban pa nga mga attitudes nga dapat ma-install na sa mga bata pa lang. So magsuffer gyud ang future, kay mao man giingon pod sa to ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So atong tagaan gyud og atensyon sa gagmay pa ang mga bata para in the future pod magamitan sila nga productive, progresibo, ug naatay gitawag nga quality of life. So about good manners and just and humane treatment of others, an ideal education provides opportunities not only to learn about lesson in school but also on how to interact in society. So muna importante yun na siya kaayo ang interaction ba or engagement sa society. So naagi na gitawag nga attitude or kaning gitawag nga moral values, kay usahay edukado lang pero wala man pud kaayo kasing-kasing sa mga tao. So ang selfish interest ra pud siya naggunahuna. So atong i-develop pud nang gitawag nga emotional intelligence sa mga tao para gyud na ay gitawag nga interaction sa society nga maayo. So for Filipinos, education serves as the way to better future. So mao gina siya ang pag-asa gyud sa ato maayo yung nga
edukasyon. Sustainable education. Sustainable means dili maundang. Permanente siya nga edukasyon. So ensures better job security for impoverished families, especially their children getting proper education gives them a chance to lift themselves out of poverty. So magina siya ang edukasyon gyud makagawa sa kalisod. Such is its value that parents are willing to give their lives to ensure their children get the best education they deserve. So mo gina ang mga ginakanan, mao gina yung paningkamot pod nga ang mga ilang mga anak gyud makagawa sa kalisod nga ma-ensure nila nga naagay best education ng ilang pamilya, ilang mga anak. Not only sa mga anak, dapat ang mga parents good pod. Holistic approach good dapat. Ang pinaka chain of education good dapat yun na magsugod sa parents sa balay. And then mga bata, and then the community. Kaya wala na siya nga chain of development. So selective lang kayo. So dili kayo nato ma-develop of higher nga development ng community kung ubos kaayo ang edukasyon. So the best education they deserve from paying the tuition to give their children's daily allowance. So muna finances po importante na siya sa educational development sa mga estudyante. However, many think that the current state of education is facing multiple problems. Daghan jud problema sa edukasyon karon, from lack of proper facilities and equipment to lack of focus among students through their frequent exposure to gadget. So munay problema karon kay daghang mga distraction sa mga estudyante, walay interes sa pag-eskwela, distractive kayo sa technological exposure. So munay dakong challenge, pero kung na kay programa nga ma-address na okay kay na siya ato na pangitaag paagi. Despite this, education is still a value asset for Filipinos who will try to attain it as much as they can. So mo gina pangitkamot gud ta nga address na ang edukasyon or matagaag action sa hinay-hinay ang edukasyon sa komunidad. Faith, kaning faith importante po na siya kayo kay mo na maghatag kanimo og inspirasyon, motivation ug kadasig ug kalig-on ug pagtubo sa pagtuo. For a lot of Filipinos, faith is an important force in their lives. Some think that believing in higher being affects their daily lives and their overall character, and that this is where they get their sense of right and wrong. Some think too that faith gives them resilience to go through life challenges. So mo ganang uban nga naagi faith para maka kanang sabot sa mga kalisod sa kinabuhi nga ila ang mga challenges na sila gitawag nga resiliency nga maka-adapt sila sa kalisod. The belief that someone is always there to help them. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So mo gina siya ang slogan sa faith nato sa Pilipinas. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. For the Filipinos in the Supreme Being, ang labaw sa tanan, for the indigenous people in Iloilo, God is the source of all and knows everything. For the Aybatans, God is the center of everything. Their lands are sacred, for they are given to them by God. Doon tayo nagmulat, doon tayo babalik. This shows that everything is connected, and though God is called by different names, so lahing names gina siya sa every religion, lahing name. Magbabadya, Duata, Allah, Abba, and others. Filipinos believe that there is one God who created everything. So muna siya lahi lagpangan, pero the same force ra gina siya nga nag-create sa tanan. Health and wellness. One famous commercial slogan that goes like bawal magkasakit. So mo ginang slogan diha nga common kaayo sa tuwa sa social media or sa mga health advocate nga mga grupo. Bawal magkasakit. Holds true for Filipinos. Health and wellness are priority because this serves as some of sort of investment to accomplish that they want to do in life. So mo gina ang kanang health message sa Adventist usa na siya kadako kaayo nga mensahe sa mga tao nga prevention is better than cure.
or kanang medicate rather than educate rather than medicate. So importante kaning health and wellness sa mga tao, kay ug wala ka kaayo health, di makakatrabaho, di ka productive, luya kay ka, so di ka katingkog maayo. So tagana og highest value pod ang wealth sa atong personal nga pamilya ug atong kinabuhi. So health and wellness range from physical to mental as well as spiritual. Kana siya, holistic yun na siya, physical, mental, social at spiritual. It is important that all three are equally healthy. So healthy gina silang tulo, kay nay usa lang ani nga part. Ako na nang ginangidugdang ay social, kay importante po ng social. So mog na usa ka part ana nga dili kayo kanang mabuhat, so the rest ana apektado gyud. So muna nga importante kay ng health and wellness sa mga tao. How does one achieve this? So muna siya sao na pag-achieve ang health issues or health status sa komunidad o sa mga tao. Okay. Importante na siya. So some believe that it can be achieved through having a proper diet. So na proper diet, exercising, ensuring a sound mental health. So muna siya, mental health pod, atong ensure ang atong mental health nga dili kay ta expose sa mga negative feedback diya sa social media uban pa nga mga sitwasyon sa ato ang daily grinding sa kinabuhi. So mag-exercise pod, ensuring sound mental health, exercise, avoiding bad habits and cultivating good ones. So kanang mga bad habits like inom, sigarilyo, sugal, uban pa nga mga bad habits dapat ma-minimize na siya para ma-maintain yun ang health and wellness. And maintaining spiritual connection with God, kana importante kay na siya na atay spiritual connection sa Ginoo o sa mga tao para gyud na atay health and wellness. Mubunga ra na siyang health and wellness kung naatay proper nga edukasyon sa ato ang pag-manage sa ato ang kinabuhi. For most people, the government plays a big role in maintaining the overall health of the population, from proper hospital services to accessible medicine and assistance. In other words, health is not only about the self but also connected to the society. So ang health man di lang kay sa ato lang kagulingin, sigugulingon kun dili konektado pud na siya sa society. Inangano kung naay magkasakit sa society man so madisturbo ang kining mga relatives, so di na productive ang relative kay instead nga magtrabaho nakapokus na hinoon sa masakiton. So konektado gina siya. Muna nga ang health is wealth gina siya kay konektado na siya sa society. Ang health status sa mga tao kay di man kamo productive kung wala kay health kaayo nga makatrabaho. So instead nga ang imong mga anak makapaeskwela sa ilang kwarta noon dito sa eskwelahan, magastos na hinoon sa health expenses. So muna dako kay na ang impact sa health sa komunidad. So basic needs for Filipinos: food, shelter, clothing, and medicine are the basic needs essential to function in their daily lives and help them as humans with dignity. So muna ang basic needs kinahanglan gina siya ma-achieve diha sa komunidad, kaning pagkaon, shelter, clothing, medicines. Muna mga basic lang pero importante kay na di na pwede unta mawala na siya sa komunidad. Importante na siya. Muna ang daily essential to function in their daily lives and help them live a human with dignity. Muna siya, importante na siya nga naay dignidad ba sa pagpuyo sa komunidad. Anyone who does not attain these needs will have a hard time to be humane to others. So hard time good sila nga tabang pud sa uman kay sila pud mismo tabanganan. So basic lang kung di imugay ka galingon maglisod ka kaayo pagtabang, so di juga kaayo katabang sa uban. So dapat ang society na agi awareness ani kay para gyud mas productive o kaning progresibo gyud ang kaning gitawag nga community development. So it is important therefore that one maintains a sustainable livelihood
where he or she can achieve these basic needs. So kining sustainable livelihood, for example diha sa atong barangay Kakao, ang livelihood ra man gyud diha more man gyud na siya sa rice field. So mangita ta in the future, mangita tag paagi nga maka-create tag another livelihood sa mga future generation, atong i-break ang cycle sa poverty. Pinaagi pod sa pag-ampo nato sa Ginoo nga tagaan tag kaalam, resources ug right person nga mutabang diha sa pagdevelop sa atong komunidad. Kay kung madevelop ang komunidad, tanan tawo gyud malipayon. Kay ang kalipay contagious na siya. Pero ang problema pod contagious pod. Contagious means makahawa ba. Kung malipayon ang uban, malipayon pud ka. Ang uban goal pud ka. Ana ra na siya ka basic ang connectedness sa mga tao. However, it is not enough to just attain the basic needs. A comfortable life means being able to have a stable job where salary comes regularly to pay for the bills, for others. Being able to afford luxury beyond basic needs is important. So, subjective kay ni siya o individual ni siya nga approach sa mga tao sa ilang pag-manage sa ilang mga basic needs. So, atong inform ang public nga mao ni siya ang dapat natong masunod para gyud natay gitawag nga quality of life sa komunidad. Ikapito, self. To be able to show one's true self, to display the values one has learned from family, religion, and community, and to express oneself are important. For many Filipinos, to do this, one must be able to cultivate strong sense of integrity. Muna siya, naagid kay integridad sa mga tao, kay og dili maayo ang imo ang integridad sa mga tao or kanang imo ang mga pangan ba sa mga tao. So kuan jud ka, dili ka angay duolon daghan sa mga tao, kay siyempre bad record man ka. So ang mga tao po dili kayo ka tagaan pog attention. So muna siya ang values po sa pamilya, religion, community, and to express oneself is an important to family, to many Filipinos. Kung muna maka-express ta sa atong komunidad, sa atong pamilya, sa atong religion, muna ang ato ang integridad sa pagkatao. Possessing high self-esteem and therefore vital. But where does one get a healthy sense of self? For some, having a purpose in life helps. So muna siya nga na sila purpose nga motabang muna ilang pagsabot sa self, kagalingon ba. Others follow their passions, we give them something worth pursuing. So ilang gusto sa ilang mga passion, ilang himbuhaton para mahimo ang ilang self-purpose. For few, it comes from doing noble deeds and having strong set of habits and values. So ang uban naapod sa kanang noble deeds ba, nga strong ilang values o habits nga motabang silang kagalingon para na sila fulfillment pod, such as respect and sense of responsibility. Para na sila respect o ang ilang responsibility pod ma-achieve nila. So muna ang ilang self satisfaction. So naagi na siya sa individual nga attainment sa mga tao. The source from where one develops a strong sense of self varies from one Filipino to another. So lahi-lahi gyud mga senses sa pag have to kung sa meaning sa kakaugalingon ba sa self. So each person lahi-lahi na siya og sense of varies on each individual na siya. Many believe that growth is a lifelong process. Taas gina siya ang proseso sa growth sa komunidad o sa kaugalingon day. It is important therefore to develop healthy habits to ensure one grows properly. So muna ang ato ang kaugalingon mo grows ta properly. To always do self-evaluation. So tanaw natong pagbunti ang atong kaugalingon kung maayo ba ning ato ang mga gipanghimo. To take responsibility for one's wrongs and correct them. So kung sa atong mga sayop atong i-correct gyud na siya, pinaagi po na siya sa mga advices sa uban niya, pag-ampo sa Ginoo nga i-correct ang atong kasing-kasing.
kay di ka nakakorek og kita-kita ra, dapat na gina divine intervention pagkorek sa atong kasing-kasing. To avoid unhealthy habits and relationships. Kana unhealthy habits, daghana mga habits nato adlaw-adlaw, sigarilyo, inom ug mga sa relationship pod kana mga kabit-kabit uban pa nga mga dili immoral nga mga relationship, so dili kay na siya muna yung gubot sa pamilya. A person who cultivates a sound sense of self contributes to his and her society in a positive manner. So muna siya ang usa ka positibo nga contribution sa kagalingon diha sa society kung makultivate na siya nga mga personal development sa inyo ang kagalingon or sa ato ang kagalingon. Muna siya ang self nga dapat mabaw-an sa komunidad. Work and livelihood. So importante ka ng work and livelihood. Having work and livelihood helps one provide basic needs for oneself and one's family. For those who are in rural places, having a stable source of income ensures that one's daily needs are achieved, like food, housing, education, and health. Needs a secured job means a secured mind and a secured family life. Pag may kabuhayan, tahimik ang buhay, walang mag-iisip na magnanakaw kasi meron naman siya. So muna ang Tagalog ana nga slogan. So work and livelihood mo gina siya. Importante kay na sa komunidad nga naitrabaho ang mga tao kay aron na agoy panggasto sa ilang mga daily needs sa kinabuhi. It is important to strike a balance between having a stable job and acquiring more. So dapat mabalance kina siyang work-life balance. Kay naapog kay stable job pero nahurot po ng imong trabaho diha sa imong trabaho, wala kay trabaho, wala kay time sa pamilya, sa imong spiritual life, sa imong recreational activity. So individual na siya nga choices nato nang i-develop mga ato ang individual choices nga makabalance ta ana nga mga sitwasyon. Some Filipinos budget carefully, making sure they do not spend beyond their means. So beyond fulfilling their needs, Filipinos are also value careers that make them happy despite the stress that they might experience. Though Filipinos face many challenges in terms of work such as contractualizations and lack of opportunity, the value of hard work still shines through. So mo gina ang value sa hard work sa Pilipino na agud gihapon na siya kay kinahanglan gyud ta mo trabaho. So mo na siya ang dapat ma-aware ang komunidad ani nga mo na siya nga mga component para naagud tay progressive, happy community o kaning naay tay gitawag nga quality of life sa komunidad. Unya ako na siyang i-continue unya, ako ning putlon, ako na ning dagdagan unya. Salamat, bye-bye.